ang pagpapatuloy ng ating kwento. Simulan na natin. Pero bago yon, ay huwag niyong kalimutang mag-like at huwag i-skip ang ads. Yun lang. Maraming salamat. At simulan na natin to. Sa paglipas ng panahon, naging bantog na mananambal si Busay. Ngunit ganun pa man, hindi pa rin mawala sa kanya ang pagkahilig sa sabong. Kagaya ng sinabi ng kanyang tiyuhin, hanggat dumadayo sila ng sabong sa mga lugar, hindi maiwasang makahanap sila ng mga kalaban na may mga tangan ding agimat sa katawan. Nung mga panahong yon, marami na ding nalalaman si Busay tungkol sa espiritual na tanga ng iba't ibang tao na dumalo sa mga pasabong ng kanilang pinupuntahan. Kagaya ng may sinumpaang demonyo, may alam sa pangkukulam, at meron pang mga aswang. Pero dahil sa marami-rami na ang kaalaman ni Busay, nagagawa niya itong malabanan. Pero sa paglipas ng panahon, ay tila ba naging pangkaraniwang na lamang ito sa kanya. Naisip ni Busay na magiging madali para sa kanya ang lahat. Pero dumating ang isang araw na may kumuha sa kanya para magpagamot at nakalaban niya ang isang elemento. Isang tanghaling tapat, habang nagkakasayahan ang magninong sa sabungan, may isang lalaking kababaryo nila ang lumapit sa kanila. Ayon sa lalaki, may pasyente umano itong ipinagamot sa kanila. Dahil nga ay nagkasayahan sila ng araw na yon, sinabi ng ninong niya na ang lalaki na dalhin na lang ito kinabukasan sa mismong bahay nila. Pero nang pagsabi ng ninong niya ng mga katagang yon, tumitig lang naman sa kanila ang lalaki at nagmamakaawa na yon. Mismong oras ay kailangan nila ng tulong. Kaya wala nang nagawa ang magninong kundi umuwi. Pagdating nila sa bahay nila, nandoon na yung pasyente at nakita nila itong naglalaway at hindi na rin ito nakakilala ng tao na nasa paligid niya. Nakatali din ito sa kadahilanang nagwawala ito. Agad nilang pinapapasok ang mga ito sa bahay nila at agad pinaupo ang pasyente. Tinawas ni Busay ang pasyente niya at nakita nga niya na may gumagambala dito. Ang ikinagulat pa ni Busay ay naroon na ito sa katawan ng pasyente niya. Kaya hindi na siya nagdadalawang isip at kaagad na siyang nagdadasal ng mga usal na pangkulong sa nilalang. Nakaupo lang sa isang sulok ang ninong niya at nagmamasid sa maaring mangyayari. Hanggang sa natapos ng magdasal ni Busay at laking gulat nila nang bigla na lang tumawa ang pasyente. At nang magsalita ito, ay napatayo ang ninong ni Busay. Uloy! Uloy, uloy! Alam kong nandyan ka lang. Magpakita ka sa akin. Naamoy kita. Manlalason. Wika nito. At agad namang lumapit si Uloy kay Busay at binalaan ito. Mag-ingat ka, Busay. Kilala ko ang boses na yan. Wika nito na ipinagtataka naman ni Busay. Po, sino po ito? Tanong nito kay Uloy. Si Brobo ang taong yan. Mahigpit na kalaban ng tiyuhin mo. Hindi ko naikwento sa iyo ang taong yan, pero isa yang mambabarang. Tugon nito kay Busay. Laking gulat na lamang nilang dalawa nang bigla na lang itong magsalita. Kilala kita, mananambal.
ikaw ng babaeng iniwan ang responsibilidad dahil sa naging lahi ninyo. Ikaw ang pamangkin ni Julian, di ba? Huwag ka lang magkakamaling gumawa ng maling hakbang dahil hawak ko ang kaluluwa ng tiyuhin mo. Wika nito. Pero binulungan ni Uloy ang pamangkin niya na huwag maniwala sa mga pinagsasabi ni Brobo dahil gagawin nito ang lahat para malinlang si Busay upang magagawa nitong makatakas sa mga gapos na ginawa ni Busay. Kung ganon, patas lang pala tayo. Hawak mo ang kaluluwa ng tiyuhin ko. Hawak ko naman ang kaluluwa mo. Kaya wala ka sa lugar upang magbanta sa akin. Dahil anumang oras ay kaya kitang patayin. Mambabarang. Sagot ni Busay. Ngunit tumawa lang ng malakas ang nilalang na nasa katawan ng kanyang pasyente. Kung makapagsalita ka para kang nanggagaling sa malinis na angkan. Tingnan mo nga yung kasama mo. Isang manlalason. Kaya wag kang magsalita ng parang ang linis mo. Hindi mo nga nakilala kung sino ang tatay mo eh. Kung ano ako, marami din ang angkan ninyo. Mga hilob. Sabi ng nilalang. Kaagad namang nag-usal ng parang pamparusa si Busay sa kanyang daliri at inilapat sa tiyan ng pasyente. Nagsisigaw ang nilalang sa katawan nito. Ngunit laking gulat na lamang niya nang bigla niyang narinig ang tinig ng kanyang tiyuhing nagpalaki sa kanya. Anak, pakiusap. Itigil mo yan. Nahihirapan ako. Pagmamakaawang tinig ng kanyang tiyuhin na itinuring niyang ama. Busay, huwag kang magpapalinlang. Hindi yan ang kapatid ko. Magtiwala ka sa akin. Patayin mo na ang mambabarang na yan. Dalian mo. Sigaw ng ninong ni Busay. Ngunit tumingin lang sa kanya si Busay at kitang-kita sa mukha nito ang pag-alinlangan. Pero ninong, si Itay ang nasa katawan nito. Wika ni Busay. Maniwala ka sa akin, Busay. Hindi yan ang aking kapatid. Dahil ang kaluluwa nito ay nakapaloob na sa tela. Kunin mo ang tila at itali ito sa noo mo para makita mo ang nilalang nakaharap mo. Pagkasabi ni Uloy ng mga katagang yan, ay bigla na lamang siyang napilipit at natumbas sa sahig. Narinig ni Busay na nagsasalita ulit ang nilalang na nasa loob ng katawan ng pasyente niya. Masyado kang pakialamero. Manahimik ka nga dyan, manlalason. Wika naman ni Brobo. Nang masisiguro na ni Busay na hindi ngayon ang kanyang ama, ay agad niyang itinali sa noo niya ang tilang pula. At doon niya nakita ang tunay na itsura ng kalaban niya na nakaanib sa katawan ng pasyente. Ngayon magbabayad ka dahil sa ginawa mong panggagamit sa kaluluwa ng itay ko at ng lahat ng kasalanan mo sa tao. Pagsisisihan mo ang araw na ito, Brobo. Wika ni Busay. At agad itong nagpakawala ng isang usal mula sa pulang tela. Isa yung uri ng usal na kayang tumawag ng isang makapangyarihang sandata mula sa kabilang dimensyon. At nanlaki ang mga mata ni Uloy nang matapos ng mag-usal si Busay, dahil kitang-kita niya ang hawak-hawak nito na isang punyal na malaahas ang talim. Isa itong kalis
At nang iangat ito ni Busay, ay napasigaw naman ang nilalang na nasa loob ng katawan ng kanyang pasyente. Nang itarak niya ang punyal sa katawan ng pasyente niya, ay agad naman itong nangisay na tila ba na kuryente. Ngunit bago malagutan ang hininga, ang nilalang na nasa loob ng pasyente niya ay nag-iwan ito ng isang babala. Hindi pa ito ang katapusan ko. Ang kamatayan ko ay nagsimula pa lang ng isang matinding labanan. Kaya sisiguraduhin mong makakaya mong harapin ang mga susunod na gagawin ko. Tandaan mo, ampon ni Julian, hindi ito ang huli nating pagkikita. Wika nito, at tuluyan ang nawala ng malay ang kanyang pasyente. Agad namang umihip ng dasal si Busay sa kanyang mga palad at idinampi ito sa magkabilang pisngi ng pasyente. Agad naman itong nagising na tila ba hindi alam ang mga nangyari. Nung tumayo ito, ay nagpasalamat ito kay Busay. Pag-alis ng mga ito, ay agading itinayo ni Busay ang kanyang ninong na natumba. Magaling ang ginawa mo, Busay. Bati ng ninong niya sa kanya habang itinayo niya ito. Ayos lang ba kayo, Nino? Pasensya na kayo ha. Nadala lang ako kanina. Gawa ng ginamit niya ang aking itinuring na ama na kapatid niyo. Wika ni Busay, na agad namang naunawaan ng ninong niya sa kadahilanang napagdaanan niya ito noon. Dagdag pa nito, hindi lang yon ang magiging engkwentro niya sa mga itim na elemento. Marami pa siyang pagdadaanan ng mga panahong yon. Busay, tandaan mo na ang pangunahing sandata ng itim na mga kalaban ay ang panlilinlang. Kaya pagatandaan mo na paganahin mo ng maayos ang isipan mo at lagi mong pagatibayan ang loob mo. Payo sa kanya ng ninong niya sa kanya. Talon tayo ng ilang taon. Wala namang nangyayaring kakaiba sa kanila noon. Tipikal na gamutan lang din naman ang mga nangyayari. Normal na araw lang yon para kay Busay. At sa sobrang dami ng nagpagamot sa kanya mula sa malalayong lugar at hanggang sa dumating na ang araw na pinakahinihintay ni Busay, ang muling paghaharap nila ng taong si Brobo. Isang hapon, habang naglalakad sila papauwi galing sa sabungan, ay napansin niya ang tatlong kalalakihang nakasunod sa kanya. Mag-isa lang siyang pumunta ng sabungan ng araw na yon dahil sa kinakailangang magpaiwan ng ninong niya sa bahay para alagaan ang tiyahin ni Busay na nagpalaki sa kanya. Mahina na din kasi ito at hindi na nakakalakad dahil na rin sa katandaan. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Busay hanggang sa mapansin niyang tila ba parami ng parami yung mga nakasunod sa kanya. Kaya huminto siya sa paglalakad upang harapin ang mga ito. Ano ang kailangan ninyo? Bakit nyo ako sinusundan? Wika ni Busay. At agad nang nagtanggal ng talukbong ang isa sa mga ito. Sa pagkakataong yon ay nanlaki ang mga mata ni Busay nang makita niya ang isa sa mga yon na para bang nakita na niya ito. Pamilyar sa akin yung itsura mo. Ilang bisis ko na yung nakita sa panaginip ko. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Brobo. Wika ni Busay. Buti nakilala mo ko kagad. Di ba sinabi ko sa'yo na maghaharap tayo ulit? Wika nito
at kitang-kita niya ang galit sa mga mata ni Brobo. Kaya kaagad siyang umatras at naghanda sa mga gawin nito. Pero laking gulat niya nang bigla itong lumapit sa kanya. Hindi tayo maglalaban ngayon. Huwag kang mag-alala. Kasi hindi naman ikaw ang sinasadya ko rito. Magharap tayo sa ibang pagkakataon. Hindi pa ngayon, bata. Pero yaman lang din naman nandito ka na. Hayaan mo na lamang na balaan kita. Sa susunod na mga araw ay may mangyayaring kaguluhan. Kaya kung ako sa'yo, maghahanda ka na. Hanggang dito na muna mga kermitanyo. At pakiabang sa mga susunod na yugto. Yun lang. Maraming salamat.